ang konstitusyon. Ang problema ay ang korupsyon. Ang problema ay sila mismo. Ang problema ay ang mga gahamang politiko mismo. Kaisa po ninyo ako sa pagsigaw that we, the sovereign Filipino people, are not for sale. Yan ho ang pangunahing dahilan kung bakit ako ay naparito upang sumamat samahan kayo ngayong gabi. At bukod po riyan, ako po ay kaisa ninyo at kasama dito sa ginagawa nating paglaban sa paglapastangan sa ating saligang batas. Ako ay kaisa ninyo sa ginagawa nating pagtutol dito sa walang kapararakang paglustay sa pera nating mga kaabag-abag na Pilipino. At ako rin ho ay naririto kasama ninyo, kaisa ninyo, upang ituloy pa natin lalo ang pagtutol at paglaban sa walang humpay na paglustay sa pera ng kaawa-awa nating bansang mahal na Pilipinas. I stand in solidarity with you tonight in our collective call, in our collective goal, and in our united stand and demand for those who are in government to be transparent and to be accountable. Sure, our Constitution has a lot of imperfections. And yes, our Constitution should not be regarded as a closed book. Our Constitution should remain dynamic so that it will be able to provide for the present and must somehow anticipate and provide for the future. But first things first. Hindi problema ang konstitusyon. Ang problema ay ang korupsyon.
problema ay ang mataas na inflation, hindi ang term limitation. Ang problema, hindi ang ating konstitusyon, kung hindi ang nagaganap na political persecution. Hindi sagot at hindi kayang tugunan ng huwad na Tsaatsa at Peking People's Initiative ang laganap na kahirapan, ang lumalalang kagutuman, at ang tumataas na kriminalidad. Yes. Hindi problema ang konstitusyon. Uulitin ko, iparinig natin sa mga nagbibingi-bingihan, ang problema ay korupsyon! Kaya wag po tayong mapapagod na protektahan, ipagtanggol at itaguyod ang ating saligang batas. Ang problema ay sila mismo. Ang problema ay ang mga gahamang politiko mismo. Alam ho ninyo, napakayaman ng bansang Pilipinas. Subalit, hindi ginagamit sa tama ang ating mga pondo. Ninanakaw, ibinubulsa, iniuuwi, at baka nga inilalabas na ng bansa ang pera nating mga kawawang Pilipino. Kaya po, marahirap, napakahirap, manahimik, at ganun din ang ating panawagan sa mga iba pa nating kaibigan at kapwa Pilipino. Huwag po tayong manahimik na lamang, sapagkat sa ating pananahimik, in our silence, we might be guilty of being complacent, or we might be guilty of being complicit with those thieves.
Huwag po tayong tatahimik. Tuloy-tuloy po ang ginagawa natin. Tuloy-tuloy po ang ating pakikipaglaban. Yeah!